Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po muli nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay nasa 15 kabanata na ng ika-4 na aklat ng lumang tipan, ang aklat ng mga bilang. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pulit po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo sa isang napakagandang umagang ito, Panginoon, na minsan pa po ay aaralin namin ang iyong mga salita. Lord, samahan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan ang lawak at lalim ng iyong mga salita, Panginoon, na sa ganun mas makilala ka namin, Panginoon. Hindi ang iyong hindi ang hanapin ang katwiran ng aming mga maling gawa, kundi hanapin namin, Panginoon, ang inyong katuwiran, Panginoon. Hallelujah, Lord. Samahan niyo po kami na mas makilala ka namin, Panginoon, at maibigay namin ang mataas na papuri sa Espiritu at katotohanan. We give you glory, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Sabi po sa Kabanata 15, dito natin mapag-aaralan ng mga tuntunin tungkol sa mga handog. So, makikita po natin, grabe yung instruction ng Panginoon pagdating sa handog. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang handog natin, kundi dahil tayo po ang unang nakatanggap ng handog ng Panginoon. At kung saan dito makikita yung kahalagahan nito para sa ating pagkikipagkasundong muli sa ating Diyos, kung saan talagang nasira po yan dahil sa gawa ng kaaway. Now, ngayon po makikita po natin, verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa mga Israel, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, maghahandog kayo kay Yahweh. Ano mang ihahandog ninyo mula sa inyong mga kawan, maging handog na susunuging, tanging handog bilang panata o pusang handog. Kung panahon ng pista ay lalakipan ninyo ng handog na pagkain butil na kalahating salop na pinong harinang minasa sa 1 litrong langis. Makikita po natin dito kaagad si Jesus, as a bread of life, and as yung wine as His blood. Ano po yung flesh and blood of Jesus, na inhain bilang handog para sa ating mga kasalanan. Verse 5, samahan din ng 1 litrong alak ang bawat tupang handog upang sunugin. Ang bawat handog ng natupang lalaki isasamahan ng handog na pagkain butil na 1 salop ng pinong harinang minasa sa 1 1/3 litrong langis at 1 1/3 litrong alak. Sa ganoon, ang handog nito ninyo ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Kung maghahandog kayo ng 1 toro upang sunugin o ihain bilang katuparan ng panata o kaya ay bilang handog pang kapayapaan, sasamahan naman ito ng 1 kalahating salop na pinong harinang minasa sa 2 litrong langis at ganoon din karaming inumin upang maging mabangong samyo kay Yahweh. So dito po talaga makikita natin yung sacrifice, yung perfect sacrifice na nire-required ng Panginoon is kasama talaga dito yung bread and wine, na nagsisimbolize sa flesh and blood of our Lord Jesus Christ. 11, ganyan nga ang gagawin ninyo tuwing maghahandog kayo ng toro, tupang lalaki, batang tupa o batang kambing. Ganito na nga ang mga gagawin ng mga katutubong Israelita sa pagdadala nila ng handog na mabangong samyo kay Yahweh. So, talagang ito yung pinaka-mabangong samyo sa Panginoon. Ito yung pleasing sa Kanya. Okay? And then sabi po dito, ganito, 14, ganito din. Ang gagawin ng dayuhang nakikipamayan sa inyo kung nais nilang mag-alay ng mabangong handog kay Yahweh. Isa lamang ang tutuning susundin ninyo at ang mga dayuhan na habang panahon. Kung ano kayo sa harapan ni Yahweh, gayon din ang mga dayuhan nakikipamayan sa inyo. Ayan, magkakaroon lamang kayo ng isang kautusan at tutuning susundin sa lahat ng magiging Israelita or dayuhan. So dito makikita natin po yung foreshadowing sa ating kapanahonan ngayon, even if we are not Israelites, hindi tayo bayan kasama doon sa bayan ng Panginoon with blood, sa biologically, pero
kahit tayo po ay mga Gentiles, no, talagang nandun na yung plano ng Diyos ng kaligtasan, nandun na yung plano ng Panginoon na makabahagi tayo doon sa paghahandog sa Kanya at maging sa Kanyang tatanggapin. Verse 17, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita. Pagdating ninyo sa lupain, ibibigay ko sa inyo, magbubukod kayo ng handog kay Yahweh tuwing kayo'y kakain ng mga pagkain doon. So, noong una parang iniisip ko, bakit kailangan din naman kakain si Lord, hindi niya naman kailangan ng food. But dito parang pinapakita sa atin na every time na meron tayong i-feed sa ating sarili, alalahanin pa rin natin si Lord, no? Na sa lahat ng ating gagawin, kailangan uunahin natin siya. Ayan. Magbubukod kayo ng pagkain noon. Magbubukod kayo ng tinapay mula sa harinang una ninyong minasa at inyong ihain bilang handog mula sa amin. Ihahandog ninyo kay Yahweh. Ang unang masa ng harina, ito'y tuntunin habang panahon. So, talagang dito makikita natin talagang in all things, no, sa lahat ng ating gagawin, kailangan talaga unahin natin ang ating Panginoon. Verse 22, subalit kung sakaling nakaligtaan ninyong tuparin ang alinmang sa utos ni Yahweh na sinabi kay Moises, buhat sa pasimula hanggang sa wakas, ang buong bayan ay maghahandog na isang toro bilang handog na susunugin, kalakip ng handog na pagkaing butil, at isang kambing na lalaki bilang 25, ipaghahandog sila ng pari para sa kanilang kasalanan. Kapag nagawa na ito, patatawarin sila sapagkat ito'y pagkakamaling hindi sinasadya, at naghandog na sila para dito. Ang buong Israel at ang mga nakikipamayan sa inyo ay patatawarin sapagkat ito'y pagkakamali nilang lahat. Okay? Dito po makikita natin, no, alam ng Panginoon ang ating limitasyon. Alam ni Lord na hindi tayo perfect. Kaya every time, no, na meron siyang utos, laging meron siyang, alam niya na, lagi siyang merong spasyo na kung magkakamali tayo, lagi siyang may remedy. So, walang reason para, kumbaga para mapahamak tayo, no? Kung hindi natin ito magiging desisyon. Kasi lahat ng ways, no, lahat ng plano ng Panginoon, lahat ng remedy ay ibinigay na ng Panginoon for us to be saved, yan, and to be forgiven. Verse 27, kung ang isang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya, imagine niyo po, no, dito talaga makikita natin na laging merong tuwang ang Panginoon, no, para sa pagpapatawad sa atin. So, magdadala siya ng isang babaeng kambing na 1 taong gulang bilang handog para sa kapayapaan ng kasalanan. Siya ipaghahandog ng pari o papatawarin ni Yahweh. Iisa ang tuntuning susundin tungkol sa hindi sinasadyang pagkakasala ng isang Israelita o isang dayuhan. So, hindi siya nagtangi, no? Kahit ikaw ay Israelita biologically or ikaw ay isang Gentiles, no? Same yung pribilehiyo na binigay ng Panginoon. And then, ngunit ititiwala sa bahayan ang sinumang nagkakasala ng sinasadya or magkasala ng sinasadya maging siya'y katutubong Israelita o dayuhang nakikipamayan, sapagkat iyon ay paglapastangan kay Yahweh. Dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ay dapat sisihin sa kanyang kamatayan. So, dito po makikita din natin, no, na si Lord, no, wala siyang itinatangi. No, kung tayo nagkasala, kahit pa tayo ay anak niya, kahit pa tayo lingkod niya, makikita po natin, no, kung tayo nagdusa, kung tayo nagkasala, no, ay talagang may parusang gawad ang Panginoon. Pero kung tayo ay manunumbalik, maghihingi ng kapatawaran, makikipag-ayos sa Kanya, buo ang kanyang, open ang kanyang mga kamay para tayo po ay muling tanggapin. Verse 32, nang sila'y nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Iniharap nila ito kay Moises, Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong muna siya habang hindi patiyak kung ano ang gagawin sa kanya. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuhin at buong kapulungan hanggang mamatay. Ganoon nga ang ginawa nila. So dito po makikita natin meron silang nakita na nangahoy sa araw ng pamamahinga. Of course, alam natin, no, na hindi siya exempted sa law.
no? And for sure, hindi rin naman siya ilingit sa kanyang kaalaman yung batas ng iyon na Panginoon. And dito makikita po natin sa kabila, no, na alam ni Aaron at Moises kung ano yung law, pero hindi pa rin sila nagdesisyon. Ganun po dapat ang leader, no? Huwag tayong mapanghusga dahil tanging ang Panginoon lang ang pwedeng humusga. Siya lang yung pwedeng humatol. Siya lang yung magbigay ng pataw na parusa. So dito makikita po natin yung perfect example ni Moses at Aaron pagdating sa pagkakasala ng kapwa niya. No, ganun din tayo. Dapat tayo sikapin natin kapag may nagkakasala, tingnan pa rin natin yung posisyon na si Lord lang yung nakakaalam ng totoong hangarin ng. And dito po makikita natin, no, nung hinihintay nila kung ano yung tagbili ng Panginoon, yung kanyang hatol. Dito po makikita natin iba yung sinasadya at di sinasadyang kasalanan. Yung di sinasadyang kasalanan, dito talaga mayroong kuwang ng pagpapatawad sa Panginoon, no? Ang Panginoon sa kanila. Pero yung sinasadya, alam mo na yun, no? Alam mo na yung mali, alam mo na yung kasalanan, pero bakit kailangan mo pa rin siyang gawin? Sa harapan, no? Mismo ng Panginoon, na kumbaga para dito makikita natin talaga ang direct rebellion, no? Talaga ang ipinapakita po ng ganitong kasalanan. Okay? Verse 37. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na habang panahon silang maglalagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit, susukan nila ito ng asul na tali. Gagawin ninyo ito upang maalala ninyo at sundin ang mga kautusan ni Yahweh tuwing makikita ninyo ang mga palawit na iyon. Sa ganoon, masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong sariling nasa at kagustuhan. Sundin ninyo lagi ang aking mga utos at kayo'y lubos na magiging nakalaan sa akin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. So, dito medyo na-confuse ako. Bakit kailangan, no? Sabi niya, maglalagay sila ng palawit sa laylayan ng kanilang damit, susukan ng asul na tali. So, ibig sabihin, ito ay sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. So, lahat sila, no, walang exempted. Ito po yung pagkakakilanlan, no, na kung sino yung sumusunod sa Panginoon, sino yung may takot sa Panginoon, sino yung gustong ma-please si Lord. So, same po yan sa buhay nating mga mananampalataya, no. Talagang magsha-shine, no, kung sino talaga yung totoo na naglilingkod at totoong may tamang relasyon sa Panginoon. At kasama niya, no, ano ba yung mga palatandaan na ito na dahil yung nasa kanila yung Holy Spirit. Ano yung bunga ng Holy Spirit? Nandyan yung kabaitan, nandyan yung pag-ibig, kahinahunan, katsagaan, no, pagpipigil sa sarili, yan, lahat po yan nandyan sa Galatians 5:22. But the fruit of Holy Spirit is love, peace, joy, kindness, patience, goodness, self-control, no? So dito po makikita talaga natin na makikilala agad kung sino ang sa Panginoon, kung sino yung totoong may relasyon sa Panginoon, na kahit na magipit siya, malagay siya sa pinakapangit na sitwasyon, still ang mamumutawi pa rin sa kanya ang pag-ibig ng Panginoon. So, ito po yung nakikita ko, no, na ipinapakita sa atin ng Holy Spirit this time, na ito yung katibayan, no, yung nais ng Panginoon na merong pagkakakilanlan ng kanyang mga anak, merong pagkakakilanlan ang mga sumusunod sa kanya. At dito po sa ating kapanahunan ngayon, madaling makilala ang totoong mananampalataya. Though marami sa atin ngayon na maraming pretentious, no, pero still pagdating sa pinakamahigpit na sitwasyon, makikilala pa rin yung totoong naglilingkod, totoong may tamang relasyon sa Panginoon. Kaya sana po napagpala tayo, no, sa kabanata 15 ng aklat na ito, at sana po ay patuloy nating ibigay ang panahon natin sa pagsisiyasat ng kanyang salita upang masigit nating makilala ang ating Panginoon. Dalangin ko na patuloy tayong pagpalain ng Panginoon, mga kapatid, at kay Jesus lang po ang papuri. God bless everyone.